Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa impeachment na pinag-uusapan kahit saan man sulok ng bansa maging sa mga social media. At sa ibang bansa ang tungkol sa impeachment na inihain sa Kongreso ng ilang kilalang civil society aktivista sa House of Representatives ay inaakusahan si Vice President Sara Duterte ng paglabag sa saligang batas ng bansa, pagtataksil sa tiwala ng publiko at iba pang mataas na krimen, kabilang ang mga banta na ginawa nito laban sa Pangulo, sa kanyang asawa, at sa Speaker ng Angkapulungan ng mga kinatawan. Ano nga ba ang impeachment? Ang impeachment sa Pilipinas ay isang ipinahayag na kapangyarihan ng Kongreso ng Pilipinas na pormal na kasuhan ang isang naglilingkod na opisyal ng gobyerno ng isang impeachable offense. Matapos ma-impeach ng House of Representatives, ang opisyal ay lilitisin sa Senado. Kung napatunayang nagkasala, ang opisyal ay maalis sa pwesto. Ang impeachment na sinusundan ng conviction ay kadalasang tanging paraan para sa pilitang tanggalin ang isang nakaupong opisyal. Bagamat kadalasang ginagamit ang impeachment upang tukuyin ang buong proseso ng pagtanggal ng isang opisyal sa pwesto, pormal lamang itong tumutukoy sa yugto ng akusasyon sa kapulungan ng mga kinatawan, hindi sa yugto ng paglilitis sa Senado. Sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas, ang isang opisyal ay maaaring ma-impeach kung ang 1/3 ng kapulungan ng mga kinatawan ay bumoto ng pabor. Dahil kailangan lamang ng isang simpleng mayorya upang itakda ang agenda o ipagpaliban ng Kamara, maaaring mahirap para sa isang minorya ng 1/3 o 1/3 na magdala ng boto at ma-impeach ang isang opisyal. Sino-sino ang maaring ma-impeach? Batay sa Article 11, Section 2 ng Konstitusyon, ang mga sumusunod na opisyal ay maaaring isailalim sa impeachment: Presidente ng Pilipinas, Pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mga mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas, mga miyembro ng Constitutional Commissions, Komisyon sa Halalan, Komisyon sa Serbisyo Sibil, Komisyon sa Pag-audit at Ombudsman. Nililimitahan ng konstitusyon ang mga pagkakasala sa mga sumusunod: may kasalanang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, panunuhol, graft at katiwalian, iba pang matataas na krimen, o pagtataksil sa tiwala ng publiko. Sa konstitusyon ng taong 1935 at taong 1973, ang pagtataksil sa tiwala ng publiko ay hindi isang impeachable na pagkakasala. May kasalanang paglabag sa konstitusyon, culpable violation of the Constitution. Para sa mga layunin ng impeachment, ang may kasalanang paglabag sa konstitusyon ay tinukoy bilang sinadya at maling paglabag sa konstitusyon. Dagdag pa, ang paglabag sa saligang batas na ginawa ng hindi sinasadya, sa mabuting pananampalataya, at mga pagkakamali lamang sa wastong pagbuo ng konstitusyon, ay hindi bumubuo ng isang impeachable na pagkakasala. Pagtataksil, treason. Ayon sa Revised Penal Code, ang pagtataksil ay tinukoy bilang any Filipino citizen who levies war against the Philippines or adheres to her enemies, giving them aid or comfort within the Philippines or elsewhere, panunuhol, bribery. Ang binagong Kodigo Penal ay tumutukoy sa panunuhol sa dalawang anyo. Ang direktang panunuhol ay ginagawa ng sinumang pampublikong opisyal na sasang-ayon na magsagawa ng isang kilos na bumubuo ng isang krimen, kaugnay ng pagganap ng mga opisyal na tungkuling ito, bilang pagsasaalang-alang sa anumang alok, pangako, regalo o regalo na natanggap ng naturang opisyal, ng personal, o sa pamamagitan ng iba. Ang hindi direktang panunuhol ay ginagawa ng isang pampublikong opisyal kapag tinanggap niya ang mga regalong inaalok sa kanya dahil sa kanyang katungkulan. Graft at katiwalian, graft and corruption. Ang anumang paglabag sa Republic Act No. 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay isang impeachable offense, kung saan ang isang pampublikong opisyal ay napag-alamang nakakuha, sa kanyang pangalan man o sa pangalan ng ibang tao, ng halaga ng ari-arian at o pera na halatang wala sa proporsyon sa kanyang sweldo. Pagkakanulo sa ibinigay na tiwala ng publiko, betrayal of public trust. Pagkakanulo sa interes ng publiko, hindi mapapatawad na kapabayaan sa tungkulin, malupit na pag-abuso sa kapangyarihan,
paglabag sa opisyal na tungkulin sa pamamagitan ng malfeasance o misfeasance, cronyism, favoritism, at iba pa sa pagtatangi ng pampublikong interes at may posibilidad na magdulot ng kasiraan sa tungkulin. Iba pang matataas na krimen, other high crimes. Ang mga pagkakasala na tulad ng pagtataksil at panunuhol, ay napakalubha at napakalaking likas na umaatake sa mismong buhay o maayos na gawain ng pamahalaan. In Francisco Jr. versus House of Representatives, sadyang tumanggi ang Korte Suprema na tukuyin ang kahulugan ng iba pang matataas na krimen o pagkakanulo sa tiwala ng publiko, na nagsasabing ito ay isang di makatuwirang tanong na pampulitika na lampas sa saklaw ng hudisyal nito. Kapangyarihan. Gayunpaman, tumanggi ang korte na pangalanan kung aling ahensya ang maaaring tukuyin ito. Ang korte ay nagpapahiwatig na nagbibigay ng kapangyarihan sa kapulungan ng mga kinatawan, na siyang nagpasimula ng lahat ng kaso ng impeachment. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.